Alam niyo po ba na madalas nating nasasabi ang salitang, sa Diyos ko na lang ipinagkakatiwala ang aking mga suliranin, ang aking mga problema, o ang aking mga kaguluhang hinaharap ngayon sa buhay. Pero hindi po natin natutupad ito. Madalas kasi yung salitang, sa Diyos ko na lang pinagkakatiwala ay nagiging ekspresyon na lang natin kapag umaharap tayo ng problema. Kadalasan, hindi ito nangyayari sa atin. Ano po ang tanda na hindi natin ganap na naipagkatiwala sa Diyos ang ating mga suliranin sa buhay? Halimbawa, kapag tayo humarap na mga pagsubok o mga problema sa buhay natin, yun bang halos di tayo makatulog sa gabi, lagi tayong wala sa mood, wala sa focus, lagi tayong naiirita, puno tayo ng mga pag-aalala o pangangamba dahil sa ating mga problema. Tanda po yan na hindi ganap nating naipagkatiwala sa Diyos ang ating mga problema. Pangalawa, minsan, pag may taong gumawa ng masama sa atin o mayroon tayong nakaalitan, madalas nating sinasabi na sa Diyos ko na lang pinagkakatiwala lahat. Pero ang ginagawa po natin, pinopost natin sa social media, nakikipag-away tayo, pinapatulan natin yung mga masasamang salita na naririnig natin mula sa kanila. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Dahil kung ganap po nating ipinagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating mga suliranin o ang ating mga problema, hahayaan natin na ang Diyos ang aayos ng lahat ng ito. Siya ang gagawa ng paraan upang maayos ang ating mga suliranin o mga kaguluhan. Hindi ko po ibig sabihin na tumunganga lamang tayo kapag tayo po'y humaharap ng mga problema. Ang ibig ko lamang pong sabihin, kahit ang mga desisyon natin, ang mga plano natin, ang mga ginagawa natin, o yung mga trabahong pinapasukan natin para masolusyonan yung ating mga problema, ay ipagkatiwala natin sa Diyos. At lagi nating ipagdasal sa Kanya na sana matagpuan natin yung tamang paraan para maaayos yung problema. At huwag nating punuin ang ating isipan o ang ating puso man ng mga pangangamba, takot o mga pag-aalinlangan. Hayaan nating mapuspos tayo ng pananampalataya sa magitan ng ating panalangin. At kung mayroon tayong nakaalitan o may taong gumawa ng masama sa atin, sa halip na i-post natin sa social media, sa halip na maghanap tayo ng kakampi upang makipag-away sa kanila, sa halip na patulan natin ang mga masasamang salita na kanilang binabato sa atin, mas mainam na magdasal tayo, magtimpi, magpakumbaba, matutong magpatawad, at kung tayo man ang nagkamali, humingi ng tawad. At ipaubayan na lang natin sa Diyos kung paano niya aayusin ang mga problema na ito o tutuwirin yung taong gumagawa ng masama sa atin. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan sa may 1 Peter chapter 5 verse 6 to 9. Sabi ng Biblia, kaya't kayo'y mga pakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Matutong magpakumbaba sa Diyos at magtiwala sa kanyang kapangyarihan, karunungan, katalinuhan kung paano ayusin yung mga problema. Verse 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong mga kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Magtiwala tayo na tapat ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Verse 8, kayo'y maging mapagpigil, maging mapagmasid. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umaatungal ay gumagala na humahanap ng kanyang masisila. Tandaan po natin, isa sa dahilan minsan kung bakit tayo'y nahuhulog sa patibong ng kaaway dahil kulang tayo ng tiwala sa Diyos. Kaya ang ginagawa natin, sa halip na magdasal, ay gumagawa tayo ng mga rush na desisyon para ayusin o solusyonan yung mga problema natin. Hindi natin nasasangguni sa Diyos kung tama ba o mali ang mga desisyon na pinipili natin. Kung tayo naman ay may nakaalitan, rush tayo makipag-away, makipagsagutan. Ni walang pagtitimpi ang ating mga bibig o ang ating damdamin, hindi natin kinokontrol. Kaya imbes na maaayos ang problema, lalong lumalala. Verse 9, sabi ng Biblia, na siya'y inyong labanang matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanlibutan. Akala kasi natin minsan, tayo lang ang umaharap ng mga ganong problema. Pero sabi ng banal na kasulatan, halos lahat ng tao sa daigdig, mananampalataya man o hindi, humaharap ng mga problema. Alam niyo po ba ang kagandahan lamang kapag tayo po ay may tiwala sa Diyos? Ang ating mga kalungkutan, kabigatan ay napapagaan, nagkakaroon tayo ng sandalan, nagkakaroon tayo ng kapanatagan, kapayapaan, at tiyak na magkakaroon ng solusyon ang ating masuliranin pagkat tapat ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan. Mga kapatid, matutong magtiwala sa Diyos, huwag sa sariling karunungan o pamamaraan lamang. God bless.